Okay, so welcome everybody sa ating Bible study for this afternoon. Si ano, Rusty? Naligo pa? Jay! Para sure siya. Okay, so awit tayo. Alam na alam yun ang mga nagkampo. Ay, oo. Alam. Oo, yung mga nagkampo. Okay, so sige, pray muna tayo sa ating pasimula. Ito yung sa Panginoon itong gawain natin. Ano? Kami nga masalangit, kami po ay dumarado sa inyo at ako po ay nag-represent sa kanila lahat. Sa isang panalangin, Panginoon, tulungan niyo po bawat yung people po na nandito at bawat nag-attend. Pray, Lord God, na yung mensahe maging specific at personal sa kanila and mag-respond sila personally din. And tulungan niyo po sila, Lord, with the help of the Holy Spirit in their hearts, speaking to them and teaching them to make a response sa iyong mensahe, Panginoon. And I'm just kami focus, I want to share and give you power and strength as I deliver your message for them, Lord. Salamat po, pag-praying yung sa dakpan ng Diyos ngayong hapon na ito. Sa mahal ni Jesus. Awit muna tayo ng ilang kanta, no? So, sa mga hindi nakasama ng camp, Uy! okay lang yun. Gawin na lang namin, dadali na namin yung camp dito. Hey! So, yung yellow team, bro. Okay. Green team, green team. Let's go, yellow. Yellow team dito. Who's the king of the Pasinaya? Okay, so, ano muna tayo? Happiness is the Lord. Yan, happiness is the Lord. Share na lang. Tono muna, tono. Ano, adjust nyo lang kayo para kapag ka. Pasok kayo, para sa review. Kaya happiness is the Lord, na. So yung mga kakala nito, Lakasan na lang. Okay, pakilakasan na lang. Okay? Intro. Happiness is Lord the Savior, living alive. In His favor, nothing has changed. In my behavior, happiness is the Lord. Till joy is mine. No matter if it's the storm, I found the secret. It's Jesus in my heart. Happiness is Education. new creation. Jesus and no stimulation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. When joy is mine. Till joy is mine, no matter if it's a storm, I found the secret. It's Jesus in my heart. Happiness Forgiven. be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. One more time. Happiness is the Lord. Okay. Number one, happiness. Una muna sa lahat is to know the Savior. Nakilala niyo una muna sa lahat ang Panginoon. Yan ang pinaka-desire at sense nitong ating Bible study. In order para kayong mga young people ay makakilala sa Panginoon. Because kapag kilala niyo ang Panginoon, takutan niyo siya. At ang tapos sa Panginoon ay pag-respeto at pag-honor sa kanyang character or pag-honor sa kanya. Okay, so ito po yan. Magsisimula po lahat yung mga nag-camp. Fear God. No? Fear God. Fear God more. Yung ating topic at ating tag dito. Ating yung ano? Team. Sa ating camp. To fear God. And to some of you, di pa kayo takot sa Diyos. Why? Because di nyo pa kilala ang Panginoon. And I will tell you, young ladies, pag nakilala nyo ang Panginoon, nakilala nyo na totoo ang Panginoon, you will fear Him. By His character malang. Diba sabi ng kinakabisat natin sa Psalm 145? Yeah. Yung ano, I will declare of Thy glorious honor of Thy majesty. And I will declare Thy mighty acts.
bira kayo. Pagka sunod-sunod, nagagawa niyo yung kabisdo eh. Pero pag sunod-sunod, di ba? Ganun lang yun. So, sabi ng psalmist na yun, ay dideclare niya sa mga tao kung gaano siya ka-terrible. Yung terribleness niya, di ba? Yung wondrous works niya. Because para nasa sagagawa ni David yun. Because kilala niya ang Panginoon. Meron siyang relasyon sa Panginoon. Okay? So, if I will ask you, sino ang Panginoon sa inyo? Ewan ko kung ano sasabihin niyo. Baka sabihin niyo, Savior ko lang siya. Uy. Kaya, yun lang, nung tumanggap ako sa Panginoon, wala na. Bahala na kayo sa buhay niyo. Diba? Bahala ka na Kuya Paul. Tumanggap na ako sa Panginoon, di ba? Yan ang gusto niyo. Tumanggap na ako sa Panginoon, di ba? Gusto niyo mabaptizean ako. O sige, gusto mabaptize ako. Pero hindi ako magbabago ng buhay. You'll never experience who is the Savior talaga. Yun ang meaning talaga. Okay? So, unang-una sa lahat, to know the Savior. And then, when you know the Savior, you will be in a new creation. The verse, yung pangalawang stanza, happiness is a new creation, Jesus in me, in close relation. Yeah. Hindi mo pwedeng makaklose ang isang taong hindi mo kilala. Am I right? Kailangan mong kilalanin muna. Di ba? Yan naman nagsimula ng mga jowa-jowa. Kinilala muna. Nagsimula sa, ay, napindot. Uy. Na-like na. Nagsimula. Na-like na. Napindot yung like button. Ay, sorry ko, napindot na. Sina? Tuloy-tuloy na yan. Uso yung dati, lalo yung, nakaabot ang wave dito sa Messenger. Yung wave button. Yan. Oh, ilan lang tayo ah. Wave button na pwedeng mag-wave sa bawat Messenger account. No? Tapos sasabihin ng mga ay sorry po, napindot yung wave. Pindot lang yun. So, nagsimula na yung relasyon doon. Sa pagkakakilalanan. Okay? At magugustuhan mong isang tao at makapalapit ka sa kanya kapag nakilala mo siya. Okay? Iba sa inyo, di ako close. Why? Hindi nyo naman ako kilala eh. Pero yung kilala ko, at since the beginning pa lang, magkakasama kami. Ito, si Rhea. Kilala ko niyan, Jo Marie. Yung iba pang mga estudyante. Kilala ko niyan. Sa inyo, iba sa inyo, kilala nyo lang sa pangalan. Iba nga sa inyo, hindi pa alam ang pilido ko eh. Oh, so, hindi tayo close. Why? Because we don't know each other. Pero the more we build up our relationship, nagkakikilala lang tayong dalawa. Ayun, kaya nasabi ko sa Panginoon, Lord, ang burden ko talaga sa naik is makapunta rito, hindi lang Friday. I'm praying for the Lord na mag-provide siya ng sasakyan, ng maayos na sasakyan. Kasi yung aking motor ay hindi pwedeng ibiyahe ng long ride dyan. Masasira yun. Randon lang yun sa amin. Kaya praying to the Lord na mag-provide siya ng single na motor namin dalawa ni John para ganun-ganun kami dito. At makapag-minister sa inyo within the week, hindi lang Friday. Kasi rami sa inyo, yung preaching ngayong mamaya, after ng wala na, nalimutan na. Hindi na isinasabuhay. So, yun ang burden ko dito sa lugar na ito. No? So, hoping that the Lord will answer in a very mighty way. Okay, so next song. Ano yung next song? Obedience is the very best way. Show that you believe. Okay? Diyan yan, obedience. Tali natin kanta yung Tagalog din. Saan hindi? Okay, obedience, ito. Meron kayo dyan. Yan. Okay, intro. Uppers. Obedience is the very best way to show that you believe exactly what the Lord's command. Doing it happily. Action is the key. Immediately, joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Ito natin yan. Obedience is the very best way to show that you believe. Okay na. Ito naman, Tagalog naman. Kantayin natin ang sa Tagalog form. No? Yun ang ha? Yung nakakaalam, no? Pakitakasan. Kasi kahit ako, nalilito rito sa PAGU. Okay, PSU. Okay, so ready, kantayin natin. Ang pagsunod ay mabuting paraan. Ready? Intro. Okay, on the word. Tagalog ah. Pagsunod ay mabuting paraan.
Ang pagsunod, young people, ang napakalinaw na senyales na kay tunay na nakakilala sa Panginoon. The result of genuine salvation is obedience. Okay? Faith without works is dead. That works is mean obedience to the law of God. Hindi pwedeng ikay sinabi mong nanampalataya ka sa Panginoon and without obedience, walang pagsunod. Okay? Ay, hindi totoo yun. Okay? Hindi pagsunod sa magulang ang salvation. Why? Kasi kahit hindi ka Kristiyano, okay, let me clarify that. Ang salvation, hindi magiging masururi ka sa magulang mo. Let me clarify that. Kasi Kristiyano ka man o hindi, dapat kang sumunod sa magulang. So hindi yun ang result ng salvation. The result of salvation is obedience to the law of God. Yan ang resulta ng totoong salvation. Kaya, pwede kayong umattend dito, pero hindi kayo susunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. That is why I am here to preach to you the Word of God para kayo ay mag-respond ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Hindi po ako andito para sa walang saysay. Mamaya, sabihin pa natin. Okay, sunod na kwento. Sunod na kwento. Sunod na ata ulit. Kwento to. Let your love flow through me. Yan. Last na yan. This is to. Wala na ba? Yan. Let your love flow through me. Si ano? Si Joshua. Okay, let your love flow through me. So many souls are lonely. Intro. Love flow through me. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Make me a blessing, Lord, wherever I may be. Lakasan. Give me pure, keep me clean, so that you might please me. Let your love flow through me. Lord, when I meet the lost ones, give me all the right words I should say. Oh, help me not to be more deeply, and oh, maybe lead today. Chorus, let your love flow. Bata, doon dito, doon sa labas. Okay, babalik ulit siya. Oh, pasang tayo ng scripture. Romans chapter 3. Okay, napakasimple lang nito, sobra. And sobrang simple niya dito. Okay. Let us stand, everyone. Upon reading of the scripture, tayo lahat sa pagbabasa ng salita ng Panginoon in respect of the Word of God. Romans chapter 3, verse 23. Isang verse lang. Romans 3 and verse 23. Saan na yun? Okay? Verse 23. Hindi, sabay-sabay tayong basahin. Begin. For all have sinned
and come short of the glory of God. Let's pray. Aming Ama, kami po'y once again ay lumalapit sa inyo sa panalangin. Nawa, O Diyos, ang iyong salita ay siyang magsilbing espada na tutusok at hihiwa sa aming pong kayabangan at natatanggal at aalis sa aming mga sakit na kasalanan, Panginoon. Nawa rin ang iyong espada maghilom sa iyong mga sugat. Nawa ang iyong salita ay maging isang araw na magbigay ng buhay sa bawat isa. At also, pagkamatay sa mga taong mayroong pang kasalanan. I pray, Lord God, na yung Banal Espiritu ay maging evident na pagkilos sa aming pong mga buhay at puso ko ng bawat isa, Lord. Use me as a sure speaker, Panginoon. Di man karapat-dapat, Panginoon Diyos, pero pinili ninyo at tinawag sa lugar na ito, Lord. Ay pangarap ninyo pong dakilang mensahe sa bawat isa ngayon na nandito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Punahan. Okay, you may be seated. Thank you very much. No? So, this is a very simple message from the Lord. No? For all have sinned and come short of the glory of God. Okay, so sana, I want you to listen very carefully. Di ko ito tatagalan. Bakit? Alam yung bakit? Kasi kabuto tayo ng dilim. Tatayong ilaw. Okay? So, bago lumubog yan, magdilim. Hanggat nakikita nyo pa ako, yan, pwede pa yan. At nakita ko pa kayo, pwede pa. Pero wag na tayo makita, uwi na tayo. Okay? So, listen very attentively. Okay, so because this will be very personal sa inyo lahat at sa akin lalo na. Okay? For all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakasimple at almost kayong lahat at ilan sa mga nag-Diyos sa atin ay kabisado na yan. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat, okay, ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang isang problema sa atin ngayon na hindi na-emphasize sa atin kung ano ang kasalanan. Kaya hindi niya ma-define kung ano ang kailangan kong tanggalin sa buhay ko. Na sinasabi palagi sa inyo, kailangan mo ka na magkasala, ikay humayo at huwag ka na magkasala. Kailangan mo alisin ang kasalanan sa buhay mo. Kailangan mo muna huwag na gawin ang kasalanan. Ang tanong, young people, ano yung kasalanan? What is the sin that I should remove? Anong kasalanan kailangan kong alisin sa buhay ko? How I define yun ang wala ngayon sa atin. Ang hindi pag-define sa kasalanan or sa in Bible terms, hindi ine-expose ang kasalanan or sin exposition. Hindi ine-expose ang kasalanan. Ganito po yan, let me put this in this way. Ang isang doktor, pupunta ka sa isang doktor, sa isang clinic, isang laboratory, para magpa-check up. Okay? Anong unang tatanong sa'yo? Yung doktor, kamusta ka? Hindi ganun. Kamusta yung family mo, no? Ano ang naramdaman mo? Saan masakit? Ngayon sabi nung nagpa-check up, ayaw ko sabihin nakakaya. Ay, hindi po. Basta, check up nyo lang ako. Eh ano nga, saan ako mag-check up? Basta mo, ayaw ko sabihin yung sakit ko eh. Diba? Sabi ng doktor, paano kitang gagamutin at papagalingin? Paano ko bibigyan kita ng gamot? Kung hindi mo sa akin sinasabi kung anong sakit mo. And the same as God. Paano ka bibigyan ng solusyon ng Panginoon? Without acknowledging that you have sinned, na meron kang kasalanan. Yan ang hirap sa atin mga young people. Ayaw mong aminin kayo mga kasalanan, na ang ginagawa mo ay kasalanan. Sa reality, talaga nabubuhay ka sa kasalanan. Nabubuhay ka sa kasalanan, dear brother and sister. At kayo mga bisita at mga bago. Kayo ay nabubuhay at natili sa kasalanan. Why? Mamaya, pag-usapan natin yan. Yan ang kulang sa atin ngayon mga young people. That is why nagpapatuloy pa rin kayo sa paggawa ng kasalanan. Why? Because di nyo alam kung ano yung kasalanan. Kaya ngayon, sa ganong klaseng burden at problema, let me define to you what is sin. Okay? I-explain ko sa inyo sa ating yellow board. Diba? Lagi natin ginagamit ito, diba? Kahit walang konsok at marker. Pero nakikita niyo yung sulat, diba? Magulo yung nasa internet. Ano yung sasabi? Baliw. Okay. So, explain ko sa inyo, sa abot na makakaya ko, sa biyaya ng Panginoon, ang kasalanan. Okay? What is sin? Ano nga ba ang kasalanan? Kasalanan sa Tagalog ay pagkakasala.
Simple, di ba? Kasalanan, sin. Okay? Sa Tagalog, walang po. Kasi marami sa inyo sa school, pag sabi ng teacher, in-explain nyo, explain mo to, ang gagawin ng estudyante, tatagalogin. Tinagalog mo lang. So, ano nga ba ang sin? Sin, from S-I-N. Sin. From the Greek word, hamarsya, no? Hamarsya, at sa Hebrew word, katha. Na ang ibig sabihin, hamartiya, kaya ang tawag sa amin noon sa Bible School is, ano yung Christian? Hamartiology. Pag-aaral ng kasalanan. Okay? Hindi mo pa alam yun? Hindi mo alam yun. Natutulog sa siya na. Okay. So, sin from the Hebrew word katha, K-H-A-T-A, katha, na ang ibig sabihin ay to miss or to fail. Okay? Sa Tagalog, yung hindi ka mag-success. Kung hindi ka makakuha, kung magkakanta ng title, kung magpapana ka, tapos di mo tinamaan yung bullseye. You miss. Hindi ka tumama dun sa punto. You miss the point. You miss the sense or the idea. Nagkasala ka. Kumbaga sa Tagalog, sumala. Or hindi tumama. Hindi ka tumama. You fail. Ang ibig sabihin nun is to fail to love God, to love others. Ang Bible definition ng kasalanan is you fail to love. Nag-miss ka sa pagmamahal. Nagkasala kang mahalin ang Diyos at ang tao. Ganon kasimple ang meaning ng kasalanan sa Bible. Kata means you fail. Nagkamali ka or nag-miss ka sa mark ng pag-ibig. Okay? So, dalawang klase ang ating i-discuss ngayon. How we miss to love or we fail to love God. How we fail others, to love others. Paano tayo nagkakasala sa pagmamahal natin sa Diyos at pagkakasala sa pagmamahal sa tao? And that, by that definition, tingnan natin sa Word of God ang sinasabi ng failure na yon. Buksan natin sa Exodus 20. Andito yung nakalimbag ang law ng Panginoon, yung 10 Commandments most commonly. 10 Commandments, no? Pwede ko siyang i-recite sa inyo, pero sige, tingnan nyo na lang. Para magkaroon tayo ng reference. Verse 1, Exodus 20 and verse 1, sabi dyan, For God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, and out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Unang-unang commandment. Thou shalt have no other gods before me. Verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image, or in likeness of anything that is in heaven above, or in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Huwag kang gagawa ng any image. Ha? Mamaya. Okay. So verse 5, Thou shalt not bow down to thyself to them, nor serve them. Tara tayo sa verse 6. And showing mercy, Verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that take his name in vain. Verse 8, Remember the Sabbath day to keep it holy. Nilalakasan ko na kasi lumalaban sila eh. Diba? Verse 12, Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, verse 13. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal, nor bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor thy manservant, nor his maidservant, nor his ox, or his ass, nor anything that is thy neighbor's. Yan po ang 10 Commandments basically. At yan pong 10 Commandments, mom and sirs, ay nahati sa dalawa. Unang-una, yung first 4 commandments, Thou shalt have no other gods before me.
Thou shalt not make any graven image. Thou shalt not, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Yan, unang apat yan, kuya. Uy. Yung apat na yan ay batas ng pagmamahal sa Diyos. Yung 6 and 5 to 10, yung honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill, steal, commit adultery, bear false witness, or covet. Yang anim na yan ay law sa pag-ibig sa ibang tao. At kapag hindi mo nagawa yon, you fail to love God and other people. Kapag hindi mo ginawa yung 10 commandment na yon, yung utos na yon na pag nagagawin mo sa ibang tao, na mismo ang pagmamahal sa kanila. Ibig sabihin, you fail. Hindi mo nagawang mahalin sila. Okay? Ang tawag sa'yo ngayon ay nagkasala ka. Nakukuha? Nagkasala. Ibig sabihin ng kasalanan, ulit, ibig sabihin hindi pa naligits. Pag hindi mo nagawa itong commandment na ito sa ibang tao at sa Diyos, muna sa lahat, nagkasala ka. You fail. You fail to love others and to love God. Ayoko na! Saysay natin. Lagi nakakalahin ng fail! Pag meron kang ibang Diyos, bukod sa tunay na Diyos, you have sinned. You fail to love God, the only true God. Okay? Ganun kasimple. Kaya kahit anong katwiran ng mga Katoliko, na hindi ko naman ninanin. Ano sabi ng verse number 4? Huwag kang lulod sa kanila o sasambahin sila. And Catholics are praying to them, worshiping the idols. At sa paggawa nila ng idolatry, na-miss nila yung pagmamahal sa tunay na Diyos. They fail to love God. Okay, medyo light pa yan kasi hindi pa tayo sa ibang tao eh. Sunod. Thou shalt, make unto the even graven image, as I've said. Pangatlo, thou shalt bear false, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag mo gagamitin ang pangalan ng Diyos na bilang password or bilang isang mura. Guys, huwag kayong madistract at ang tao. Kung meron pang madidistract sa inyo, ako yun. Kasi nakatingin ako sa lahat eh. Okay? Kung kayo interesado sa Panginoon, listen. If you want to know God, kung pumunta ka dito sa Bible study na ito, to know God, you will listen. Okay? Kung titingin ka na sa tao sa paligid, bahala kayo. Huwag na lang kayo magpo dyan lang kayo sa kalsada magtitingin ng mga tao. You have all the time kanina para tumingin sa mga tao. Ito yung oras, sabi ng Ecclesiastes, there's a time in everything. May oras sa lahat ng bagay. Naupo ka dyan, ang oras ngayon ay makinig ka sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Am I right? After nito, pwede kang tumingin habang buhay dyan sa mga tao. O, tama, hindi ka pa rin nakikinig. Ano ba talaga? Diba? Ba't di ba pa rin ba sa inyo? Ganun. Aparil ako. Wala naman, di ba? May sasaktan ba sa inyo dyan? Wala naman eh. Kahit andun tayo sa kalabaw sa sa kabila, kahit ito, pilipitin nyo para tumingin sa labas. Kaya pag uwi nyo dito, ilang Bible study na, mag-curious na tayo dito. Yan pa rin ang buhay natin. Hindi nyo pa rin kilala ang Diyos. Why? Kasi every Bible study, linga ka ng linga. You miss to love God. Pag hindi mo kinikip ang Sabbath day in our days, the church, the Sabbath day sa church, you miss. Because sa church, as I've said kanina, kadugtong nga pala, sinasabi ko ngayon. Sa church, pupunta ka sa church to worship. Okay? Para magsamba sa Diyos. Pupunta ka ng simbahan, ulitin ko, para mag-worship ka. Ulitin ko. Pumunta ka ng simbahan para mag-worship. Sumamba. Ulitin ko. Pumunta ka ng church. At pupunta ka sa church para magsamba. Saan? Sa Diyos.
Ulitin ko. Pupunta ka sa church para magsamba, mag-worship. Hindi para ikaw ang pagsambahan. Amen. Because I see everyone in the church, no? Na siya ang nagiging mata, center ng worship. Huwag tayo magkamali sa ibig sabihin na pagpunta mo sa church. Hindi ka ron para magpasikat ng dress mo. You are not there to perform. Pumunta ka ng church to worship. Yes. Sumamba sa Diyos. You are there not to perform your singing, your dancing. Because He's masaya. You're not there para mag-ano ka lang, magpasikat sa mga tao. This is my time to shine. That is the sense of going to church. Kapag ganun ang ginagawa mo sa simbahan, you have sinned. You fail to love God. Nag-gets na yung point? Yes. Yes. You miss na ang idea ng pagsisimba. Kaya nga simba, pagsasamba, na natapik natin yan sa to worship. Andun ka para mag-worship. Hindi kayo pagsasambahan ng mga tao. And I see so many Christians nowadays ay nakatingin lang sa tao para sambahin. Kaya nga pinipili ng Diyos ang tumatayo sa harapan na hindi karapat-dapat para hindi siya sambahin. Para gusto ko sabihin sa inyo na hindi ako Diyos para sambahin ninyo. Na ako ay mas makasalanan pa sa inyo. Hindi nyo nakikita ang gets yun? Yung mga tinatawag ng Diyos, yung mga makasalanan, parang liwanag ng Diyos ay siya ang magliwanag, hindi yung tao. Na hindi ako pwedeng magmayabang sa harapan ninyo. Dahil ako pa mas makasalanan sa inyong lahat. Yes. Pero sa biyaya ng Diyos, naligtas. At sa awa at kahabagan ng Panginoon sa akin. Na pwede nyo yung maranasan kung ikaw ay magbabakumbaba sa Diyos. Kung ang kasalanan mo ay bibitawan mo at titigilan mo na, may pag-asa ka pang biyaya ng Panginoon at kahabagan sa iyong senaryo ngayon. At magagamit ka pa ng Panginoon. Kung gusto mo, di ba? Kung nanaisip mong umalis sa kasalanan at tigilan na lahat ng yan, mayroong pag-asa ang Panginoon para gamitin ka. I'm here to proclaim not my testimony, but the testimony of Jesus Christ. Amen. Dahil magte-testimony dito kasi hindi naman testimony ko magdiligtas sa inyo. Hindi kwento ng salvation ko magdiligtas sa inyo. Ang kwento ng gospel ng Panginoon, yung kanyang buhay, kamatayan at pagkalibing at pagkabuhay mo ng Panginoon, yun ang kailangan nyo marinig. Yes. Ito na we're done. Yellow board natin. Hindi tayo nasusulat mo. Ito lang na, nasusulat. Okay, Christian talk. Naka-yellow one. Okay, so you miss the mark of loving the true God. Pagpunta pa sa church, ano ang idea mo pag nandun ka? Mga taga-Calvary at hindi sa Calvary. Amen. Okay? Okay, you wanna like to church sa atin? Uy. James. What is your idea of going to church? Para makita si Kumare Uy. at si Kumpare. Uy, magkikita na naman kami. Kailangan maayos yung damit ko kasi asa rin naman yan. Saturday pa lang, you will set your mind. I will face God tomorrow. Amen. Hey, you will face God tomorrow, Sunday. Mag-practice ka ng orchestra at choir. Because you want to practice it for the Lord. For the Lord. Kaya nga lang, kapag ikay makasalanan at hindi maayos ang puso mo sa Panginoon, ha? Tapos nag-orchestra, nag-choir ka, hindi ka tinitingnan ng Panginoon. Kasi galit siya sa'yo. Ngayon, kung kayo nasa orchestra at nasa choir, mali ang puso mo,
Hindi ko titingnan ng Panginoon. So, ang ginagawa mo, hindi para sa Diyos. Kasi hindi ka naman titingnan niya eh. Para kanino yun? Dalawa na naman ang entity sa church. Wala namang alien dun. Dalawa lang. Kung di yan para sa Diyos, para sa tao yan. Yes. Kung exist na ang Panginoon, eh, hindi ka naman yung tama puso mo eh. Right. Huwag ka naman, hindi tingnan ng Diyos. Amen. Di ba pakinggan ng Diyos? Galit pa siya dun sa ginagawa mo, tugtog. So ngayon, you are doing it for the people. Right. Simple. Sunod. Ano sunod? Honor thy father and thy mother. Okay? That is the law for the other people naman. Unang-unang sa mga magulang. Okay? Kapag hindi mo ino-honor, ano sabi ng honor? Acknowledging. Okay? Acknowledging. Pagbibigay ng parangal. You honor your father and your mother. Kung saan ka nang galing. Kahit balik-balik ka ng mundo, magulang mo pa rin siya. Kahit saan ka makarating at anong maabot mong katayuan sa buhay mo, you will always recognize or acknowledge or honor your father and your mother. Yun po yung ibig sabihin ng honor thy mother and thy father. Kapag hindi mo ginawa yun, umangat ka lang sa buhay. Yung people, naging choir member ka lang. Binasos mo na yung magulang mo. You're not honoring your father and your Yes. mother. Amen. I-generalize na natin. Hindi lang father and mother in the flesh. Also, father and mother in the spiritual Yes. sense. Your pastor and your mga spiritual leaders ninyo. Kasama yan sa honoring. Nagkaroon ka lang ng ministry sa church. Nagkaroon ka lang ng mga toka-toka sa church. Na, sumikat ka lang sa mga kapatiran. Nalimutan mo na sino nag-akay sa'yo. You? You forgot to acknowledge or to honor the one who bring you to Christ, who led you to Christ. Maraming missionary ganun din. Simulan natin sa pinakamataas. Maraming mga pastor na nagkaroon ng simbahan na established na, nalimutan na yung kanilang senior pastor. Wala yan. Diba? Mga pinaka-missionary, nalimutan na yung sending church nila. Even, kayong mga bago, yung nag-akay sa inyo, nakakalimutan. Because, kung wala yung taong yan, yes, oo, sa biyaya ng pantay na ligtas. Pero God is using a man to reach you. Diba? Huwag mong kakalimutan na i-honor yung mga yon. First of all, your parent in the flesh. Kahit na yan ang unbeliever, kahit na yan ay hindi Kristiyano, tatay at nanay mo pa rin yan. You must honor him. Yes. Honor her. Your father and your mother. No matter what, kahit sino pa yan, kahit anong nagawa ng tatay mo sa'yo, kahit anong nagawa ng nanay mo sa'yo, still, pwede ka nang i-abort eh. Kasi saan ka pa lang. May choice ang mga magulang ninyo na kayo ay itapon na lang sa kanal at i-flush na lang sa toilet. Pero pinili ka na buhayin ng nanay at tatay mo. Tapos ngayon, babasusin yung mga magulang mo. How dare you? Right. Sa Old Testament, binabato yun. Oh. Yes. Pinapatay sa Old Testament Yeah. ang mga batang ganun. Kahit na firstborn ka pa. Kahit panganay ka pa. Because the Word of God does not respect ang isang batang pinapasos sa magulang. Because sa kanilang fifth commandment is to honor your father and your mother. At kapag hindi mo ino-honor your father and your mother, you fail to love them. You have sinned. Nagkasala kang mahalin sila. Okay? Yung tinong, baka pwede buksan nila yung ilaw. Tanong mo doon. Sin, iba dito, hindi ko na makita eh. Kita pa kita. Okay? Next commandment. Next commandment. Uy! Next commandment. Patay! Sa akin, hindi natin hindi sa Bible yan eh. Thou shalt not kill. Magkapapatay.
Okay. O, dahil tayo sa New Testament. Kasi in-explain na ni Jesus. Huwag kang papatay. Sino sa'yo nakapatay na rito? Wala pa. Naisip lang. Totoo yun. Dahil sinasabi ng salita ng Panginoon sa New Testament, kapag ang tao, kapag inisip mo, pag may kaaway ka, pag minura mo na sa isip mo, sa isip pa lang ha, hindi mo sinabi. Inisip, papatay mo. Pumatay ka na sana sa isip. You have already killed your brother. Okay? You have failed to love them. Sunod. Thou shalt not commit adultery. Huwag kang mangangalon niya. Pangalon niya, ibig sabihin, inaasawa mo, yung may asawa na. In our case, kung wala pa kayong asawa, at meron kang jowa, meron kang girlfriend, na hindi naman kayo kasal, at ginagawa niyo yung mga bagay ng pang mag-asawa, okay? Anything. Ganito yung mga boys. Ganito yan ha. Kahit hindi pa hinahawakan. Tignan mo pa lang ng malaswang tingin. Okay? Mag-imagine ka lang ng bastos na isip isang babae. You already committed adultery with her in your heart. Mga babae, huwag niyo sabihin, yan kasi kayo mga boys. No. Ang sabi na sa ng Panginoon, with her in your heart. Dalawa kayo nagkakasala. Ibig sabihin, kapag napoprovoke ng babae ang isang lalaki mag-isip ng marumi sa kanya, nag-commit kayong dalawa ng adultery at the same time. Bakit adultery? Because you are married to Christ. Yes. Ikaw ay bride ni Kristo. At kapag ikaw ay pinagamit mo at nagpinurubok mo ang katawan mo sa ibang lalaki, you are committing adultery. And we are men, we committed adultery. Kasi hindi naman sila asawa. Pag sinasabihan mo ng mga dirty talks or mga I love you, ay gano'n. Hindi mo naman asawa. You are doing sin. You have failed. You commit adultery. Kasalanan po yan. Sinasabi ng Bible. Pero ito nga lang problema mga kapatid. Listen to me. Ito ang problema. Kaka-expose natin ng kasalanan na yan. Bakit wala nangyayari? Bakit wala nangyayari? Bakit meron pa rin magjojowa? Bakit di sila tumitigil? Bakit? Kasi tayo mga Kristiyano ay kino-compromise at kino-tolerate ang ganong klaseng kasalanan. Yeah. Kailangan nyo ipakita sa mga nagkakasala kung gaano nyo kinamumuhian ang ginagawa nila. Yeah. Na nakakadiri kayo sa harapan ng Panginoon. Wait lang. Bakit natin kailangan gawin yun? Dahil ba natin sila mahal? No. Sir. But because we love God. Amen. More than our relationship. Yes. Kung mahal mo ang Panginoon, sir and ma'am, pag mahal mo ang Panginoon, you will abhor sin. Kakamuyan mo ang kasalanan. Amen. At yung mga gumagawa nun. Amen. Because kung paano ang Diyos, kinakamuyan yung mga gumagawa nun, tapos for tayo mga anak ng Diyos. Amen. Kaso nga lang, walang ganun. Nakakangiti ka pa rin sa harapan niya. Alam niyo, yung mga yung people ko, pag gumawa yan ng disobedience, nako, sinasabi ko sa kanila, kahit anong gawin nila, hindi nila makapangiti. Kasi gusto ko ipakita sa kanila na ayoko sa ganong klaseng gawain. Kung paano ang Diyos ayaw, ganun din ako bilang lingkod ng Panginoon. Amen. Kahit na masira ang relasyon namin dalawa. Basta okay kami ng Panginoon. Ganon ko siya kamahal. Ganon niyo ba kamahal ang Panginoon? Amen. Hindi. Nakita niyo na yung tao,
gumagawa na ng kasalanan, hinayaan nila. Pakitin nyo kung gaano kayo kamuwit sa kanila. You know what? In the New Testament time, in the Bible times, pag may nagkasala, kahit sino ka pa, papatayin mo na yun. Di ba? Kaya ang dami nagdedebate sa Bible, bakit ang Panginoon sa Bible, patay ng patay? Ganon sila. Ganon ang Panginoon eh. Kahit na high priest ka pa, kahit na high priest ka pa, pag pumasok ka sa templo at meron kang maraming puso, patay ka. Kahit sino ka pa. Kung si Kristo nga, hindi niya tinolerate na magkasali ba si Kristo, yung kasalanan natin nilagay sa Kanya, pinatay ng Diyos eh. It pleased the Lord to bruise the Son. Para yung kasalanan mawala, how much more ikaw? Di ba? Kaya ka lang nagpapatuloy pa rin sila. Why? Kasi hinahayaan din natin. Hinahayaan mo natin. Pakita natin sa kanila na mali ang ginagawa ninyo. Hindi yan pwede rito. It is unclean. Sabi ng Bible, yan ang napigil sa blessing ng Panginoon, sa baba ng Holy Spirit sa atin. Kasi hinahayaan natin ang unclean thing na makapasok sa atin. Uy, salamat sa ilaw. Okay? Tapusin natin, guys. Kita ko ba kayo? Tapusin natin, guys, no? Sa gantong lasing punto. You have sinned. Kung hindi mo ginagawa yan, kung ninanakawan mo, yung dulo pa natin ginagawa, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet. No? Yung pa, yung mga ganun. Yung mga yun ay law na pag hindi mo ginagawa, you have failed to love them. Okay? You have failed to love them. So, bilisan mo na lang, ang impyerno ay ginawa sa mga taong nag-fail na mahalin ang Diyos at ang mga tao. Ganito kasimple. Pag hindi mo mahal ang tao, hindi mo rin minahal ang Diyos. Simple as that. So, in the first place, hindi mo talaga minahal ang Panginoon. So, ang impyerno, mga young people, ay created for those people na hindi minahal ang Diyos. Sabi ni Paul, di ba? Sino man ang hindi nagmahal sa Panginoon, let him be anathema maranatha. Sumpain ang taong hindi nagmamahal sa Diyos. And because I love God, I hate your sin. And I hate my sin. Ang pinakakinamumuhay natin sa mundong ito, isang ating sarili. Hey, ang New Testament believers, nasa underground sila, walang ilaw. No? Ang ginagawa po ninyo ay kasalanan. Okay? Dapat kayong magsisi sa harapan ng Diyos at sabihin niyo sa Panginoon, kaya maging malinaw po sa inyo yung pag-confess ng kasalanan. Sinasabi niyo sa Panginoon, Panginoon, ako po ay nag-fail na mahalin ka at mahalin ang ibang tao. Lord, I have sinned. Yun po ang ibig sabihin mo nun. Lord, I have sinned. Nag-fail po ako na mahalin kayo at mahalin ang ibang tao. And there's the one person here, Kapano sa Kristo. Siya ang Diyos at tao na hindi nagkasala. Siya yung hindi nagkasala. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus yung hindi nag-fail. Dahil minahal ng Diyos perfectly ang Diyos at ang mga tao. He perfectly loved God and loved other people. Jesus Christ. And ang inaalok ng Panginoon sa atin, aalisin ko ang failures ninyo, ang kasalanan ninyo. And I will give you my righteousness. Yung perfection na meron ng Panginoon ay ibibigay ko sa inyo. That you can love others and God perfectly. So, tigilan na po natin, kung kayo ay sumampalataya na sa Panginoon, kayo po ay binigyan ng righteousness ng Panginoon. And the Holy Spirit given you a new heart, a perfect heart,
that is able to love God and to love people perfectly. Kaya tingnan na po natin yung ating sinasabi sa sarili natin, tao lang naman ako, nagkakasala rin ako. Right. Yes, totoo po yun. Except when you are new believers in Christ. Kung ikaw ay binago ng nilalang, ay ikaw meron ka ng bagong puso. At yung bagong puso na yun, ay mamahalin ng ibang tao at ang Diyos ng perfecto. Right. Na hindi ka mag-fail na mahalin ng Panginoon every single time. Kaya titigilan niya na yung sasabihin sa sarili niya, tao lang ako, nagkakasala ako. Totoo yun nung hindi ka pa believer. Because every time you will fail. But if you are in Christ, you are made perfect in love. Perfecto ka na sa pag-ibig, na mamahalin mo ang Diyos perfectly, mamahalin mo ang tao perfectly. You will never fail. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa 1 John, that he that is born of God does not commit sin. Yes. Ibig sabihin nun, siya na buhay na kay Kristo ay hindi na mag-fail na mahalin ng Diyos at mahalin ng tao every single moment ng buhay niya. So sa ginagawa po ninyo na pagjojowa, you fail to love one another. Kapag minura mo, sa search namin, nagmumura pa yung mga young people eh. Nagsasabihan ng mga tanga, bobo. You fail to love one another. Kapag tumalikod ang isang tao, tapos nag-backbite ka sa kanya, sinabihan mo siya ng pangit sa ibang tao habang nakatalikod siya, you fail to love that person. You have sinned. You fail to love him. You fail to love her. Pag hindi mo, sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kapag hindi mo ginagawa ang utos ng Panginoon, you fail to love God. That's it. Ganun po kasimple yun. So, do you love one another? Do you love me? Do you love your seatmate? If you're doing wrong thing sa katabi mo, or meron kang kaaway ka, you fail to love her. Right. You fail. Ibig sabihin po nun, you have sinned. So sino po nagkasala, sino man nagkasala, ay dapat magsisi sa Panginoon. Magsisi ka na sa ginagawa mong failure. And trust God wholeheartedly. No? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I fail. Give me a new heart. Kasi able to love you. Mahalin ka. Palagi ka na lang magsusorry. Lord, di ko naman nabasa ang Bible. Lord, di naman ako nakapag-pray. Palagi na lang tayo ganun. Palagi na lang tayo nagkakasalang mahalin ng Panginoon. Why? Because there's no new heart in us. Walang bagong puso. Kung tayo po ay binago na ng Panginoon, at kung tayo ay nakay Kristo na, if we are being born again in Christ, if we are a new creature, sir, kung tayo ay bago lang nilalang, we will never fail to love God and to love other people. Okay? So, I will end in that kind of statement. So, let's pray. Salamat po, Lord, sa oras po nito. Bagamat wala po kaming ilaw, Lord. Na-experience po namin yung gatong klaseng scenario. This is a kind of burden na kailangan namin malaman. Na we should pray and ihingi sa inyo, Panginoon Diyos, ang lugar po namin dito. Lord, salamat po sa inyong mensahe na napakalinaw. At inaamin po namin sa aming mga sarili, my Father, na kami po ay nag-fail. At nagkasala po kami sa harapan po ninyo. Dahil kanina lang po, nag-fail kaming mahalin ng aming kapatid. Nag-fail po kaming mahalin ng sino mong tao. Nag-fail po kami na mahalin ka. Sa pag-welcome sa pag-compromise, pag-tolerate ng kasalanan sa aming mga buhay, sa aming mga buhay. Pinapapasok namin sa aming mga katawan ang maling pagkain. Pinapapasok namin sa aming katawan ang mga maling panoorin. Sa isip namin ang mga bastos na malalaswang panoorin. We fail to love the other people. We fail to love you, Lord. We have sinned. Lord, I pray na alisin niyo po yabang po namin.
na kami po perfecto na daw. Kami po ay self-righteous na. Matuwid na kami. No. Lord, we fail. We fail to love you in the first place, Panginoon. At ito po ang nakikita ko po at burden nyo na bigay po sa akin, Panginoon. Na pinapasabi niyo po sa akin at sa kanila, patungo sa kanila, Panginoon. Nasabihin ko sa kanila, Panginoon, na tayo po ay nag-fail na mahalin ng Panginoon. Dahil di natin inuuna ang kanyang salita. Di natin inuuna ang kanyang dakila at banal na salita. Marami natin inuuna sa buhay natin. We fail to love God, Lord, I pray. Tulungan niyo po kami ng mahalin ka ng tunay, Lord. May I pray the Holy Spirit will descend and come upon these young people. To this, kasama po namin sa church, Panginoon. Mga elders na po namin, makasama po namin dito, Panginoon. Pray na magsimula po ito sa akin, sa bawat isa, Lord, sa mga bagong convert. Na tunay kami magmahalin sa isa't isa, Lord. At ito hindi mangyayari kung walang banal na Spirit sa aming buhay. Lord, I pray that you will send the Holy Spirit in our hearts. Napakasimple mensahe. At Lord, sana po hindi nahadlangan ng dilema at kawalan ng ilaw. Sana po nakinig pa rin po itong mga ito. And whether or not nakinig sila o hindi, Panginoon, ito na yung warning para sa kanila. Kung siya ay nabubuhay at kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, this is your time to go back to the Father. Manumbalik ka na sa Panginoon. Huwag kang abutan ng kamatayan dahil kayo nabubuhay sa pagkakasala. Magkaroon ka ng pag-aalis sa sarili mo ng kayabangan mo. That is pride. Kabataan, oy sir. Ma'am, yan ay kayabangan lang kaya ayaw mong tigilan ng kasalanan. Lord, I pray that the Holy Spirit will descend and come upon this heart of these young people. Salamat po sa assistant niyo po sa akin at sa paggabay niyo po. Ito ay warning sa kanila at mensahe, Panginoon. At bahala na po sila sa kanyang respond. At tulungan niyo po sila. Convict niyo po sila, Panginoon. Convert or convince niyo po ang mga puso at buhay. At niyo po kami sa buong gabi at pag-uwi, Panginoon. Pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, everyone.